Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKV Informative. At napablog lang po ako kasi may nabalitaan kasi ako. Gusto ko lang ibalita rin sa inyo. May nabalitaan po akong merong pagtitipon na magaganap doon sa Liwasang Bonifacio. So doon sa Liwasang Bonifacio, di umano ay magkakaroon ng patungkol dito sa tipon-tipon para suporta kay BP Sara Duterte. So yun, sabi nga nila, kinakawalan agad ako ng aso. Bakit kaya? Sabi ko lang si Sara Duterte. So, ayun, anyway, kidding aside. So, pupunta ako doon bukas, kasi bukas daw eh. So, ngayon is gabi ng February 2, 2024. So, tomorrow, so most probably mga tomorrow, sabi nila, di umano 6 p.m. bukas ng gabi, hapon, tapos magagabi na yun, 6 p.m. So, February 3, that will be Saturday na. Kasi Friday ngayon eh. Friday ng gabi. February 2, tapos tomorrow, February 3 na, 6 p.m. So, doon daw yan sa, sa Liwasang Bonifacio. So tayo naman, nabalitaan natin yun kay, sino ba yun? Si Daddy D yata yun. Tapos si Daddy D nakabalita doon sa isang tao, hindi ko na naalala kung sino yung taong yun eh. Na-interview daw niya. So yun, kung tayo nga nagpupunta kay BBM doon sa kanyang kick-off rally. Tapos binlag din natin yon. Unfortunately, hindi ko na inantay yung presidente dahil alam ko gabi yun. May nagsasabi nun, mga alas 4 darating yun. Sabi ko sa isip-isip ko, malabo yun. Eh, nung dumating nga yung helicopter, mga ano na yun eh, 5 p.m. na eh. Nung makita ko yung helicopter, binlag ko nga sa inyo yun eh. So sabi ko, ay, kararating lang. So probably mga alas 7, alas 8 na ang. So that time, nung mga 5:30, umuwi na ako kasi alam nyo naman ang lolo nyo, malabo mata. At kumbaga, may diferensya na yung mata ko eh. Palagi ko naman sinasabi sa vlog yun eh. So, nagsusumikap tayong mag-vlog para ipahatid sa inyo kung ano yung mga nagaganap dito sa ating politika. Tayo naman sinasabi ko nga sa inyo, ako po naging isang talagang supporter ng mga Duterte. Kasi may nagawa eh. So, may nagawa. Suporta ako sa mga ginagawa niyang magaganda nung panahon niya. So, ngayon, itong anak, si BP Sara Duterte, siyempre, kung ano yung sinabi, anak yan eh. So, to tell you the truth, guys, i-reveal ko sa inyo, kasi tumitingin talaga ako sa may mga nagagawa politiko noon ko pa naman sinasabi sa inyo yun. Pag may nagawa ka, talagang suportahan kita. Pero doon sa anak, ayoko magsalita ng basta titingnan natin ang kanyang mga magagawa sa kanyang panunungkulan. May sinabi nga si Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong, na bababa raw pagiging vice president. Pinabababa nga niya. Ayon sa kanya yon. Pinabababa niya at wag na siyang magka-presidente dahil ayon sa kanya na parang anuhin ka lang dyan. Gugurgurin ka lang ng mga yan. Amo na sila. Kung ayaw nila sa iyo, yun lang. Bahala sila na pamunuan sila ng yun. Mahirap magsalita eh. So, yun nga. So, balik tayo dun sa iba na tayo. Magkakomento pa ako. So, yun nga, bukas ng alas 6 ng hapon, February 3, dun sa Liwasang Bonifacio, harap daw to ng post office. At pupuntahan pa natin. Hindi pa kasi ako nakakarating dun eh. Gala ako sa Manila area. Ang problema, hindi ko alam yung eksaktong lugar. Pero yung Liwasang Bonifacio narinig ko na yan. Malapit yan sa Jones Bridge. Jones Bridge, yon. So,
Ay wala namang ferry do'n. Maganda nga sana yun. Do'n sa may Pasig. Tapos magpe-ferry ka, ferry boat. Libre yun. Isakto yun, doon na yun. Tatawid ka na lang ng tulay. So, yun nga. Tayo naman baga, hindi ko masasabing ako'y supporter ni VP Sara Duterte. Kasi, sa akin lang ha, sa akin lang po ito. Pasensya na po dun sa mga supporter ni VP Sara Duterte. Kasi po ako'y isang ama rin. Pagka ikaw ay black sheep sa akin, hindi ka sumusunod sa akin, hindi po pwede sa akin yon. Alam ko may sarili kang paninindigan. Halimbawa, yung anak ko, hindi ka sumunod sa akin. Alam ko may sarili kang paninindigan. Anak kita. Tapos hindi ka sumusunod sa bawat sinasabi ko. May sarili kang desisyon. Oh. Tapos halimbawa, yung anak ko ay may umutang. Sinabi ko, wag kang magpautang. Kasi kilala ko yung taong yan. Pinautang pa rin nung anak ko. Hindi sumunod sa akin. Ano nangyari? Nabudol siya nung inutangan niya. Kaya sinabi ko doon sa anak ko, sasabi ko na sa iyo, ayaw mo makinig sa ama mo eh. Ako nga yung ama mo, sinasabihan na kita. Ano nangyari sa iyo? So, siyempre yung anak ko, nagpautang, alam niyo nag-sorry naman sa akin. So matotal, anak ko pa rin siya. Di ba? Kahit ano man ang ginawa mo sa akin, di ka sumunod sa akin, ending niya, anak pa rin kita. So, ganun talaga guys. Kaya, ang sabi ko nga sa inyo, ako, tumitingin doon sa may nagagawa na mabuti sa ating dito sa ating inang bansang Pilipinas, sa bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Paulit-ulit ka lang, DIY KKB. So, yun. Pero pupunta pa rin ako. Pararating ko sa inyo kung ano yung rally na yun o pagtitipon. Hindi kasi nakalagay doon suporta kay VP Sara. Yun lang ang nakalagay doon. So, tingnan natin. Pupunta ako, i-vlog ko sa inyo. Kaya lang, medyo gabi na alas 6 yun. So, most probably, baka mga 8 p.m., 9 p.m. na dumating yun kung darating. Hindi natin alam. Kaya nga pupunta ako. So, most probably, gagabi na ako doon. Kung ako yung magbablog doon. At isa pang magiging magiging problema ko doon. Baka, hopefully, hindi saraduhan yung wifi. Yung internet ba? Kasi kay PBBM, wala talagang wifi. Hindi ka makakonect. Kaya nga nang umuwi ako noon, hindi ko pa naibablog sa inyo Umuwi ako noon, hirap akong magpabook ng angkas man lang. Hirap na hirap ako. So that time, pumunta ako sa sa SM Manila. Wala rin. Walang wifi doon. So ang ginawa ko, sumakay na lang ako ng LRT papuntang Baclaran. Yun. Tapos from Baclaran, sumakay na ako papuntang crossing. From crossing, papunta na ako ng Antipolo. Yun. Yun na nangyari sa akin. Doon sa part na yun, hopefully dito naman sa pagtitipon na ito ng mga supporters ni VP Sara, tingnan natin, ibablog ko sa inyo yun. Kung may internet doon, ay nagpa-load na naman ako ngayon So, 100 pesos yun, 99 yata. 99. So, kung merong internet doon, ilalive ko sa inyo. Lalive ko yung ganap doon. Yun. Hanggang sa may battery tayo. Baka mamaya, ubusan tayo ng battery, wala na. Magbibideo na lang ako doon sa backup cellphone ko. So, yun. Yun ang magiging lakad natin bukas. At titingnan natin kung ano yung ganap doon. At ako po sa totoo lang, kagaya nga ng kwento ko sa inyo, siyempre, mahal ko yung VP Sara kasi anak ng ating dating presidente, Tatay Digong. Kaya lang, iba-iba tayo ng damdamin Kasi ama rin ako Sa akin kasi, pagka matigas ang mukha mo, galit ako sa iyo. Ayaw mo sumunod sa akin, galit ako sa iyo.
Pero anak ko pa rin siya. Yung anak ko na sinabihan ko, wag mo pa utangin yan, pinautang mo pa rin, tapos nabudol siya. Yun ang sinasabi nga. So, gayon pa man, tignan natin kung ano yung magagawa ng BP Sara. Kung ano yung kanyang mga sasabihin dun sa pagtitipon na yun sa Liwasang Bonifacio. So, kung may time kayo, kikita-kita tayo doon, makikita na may itsura ko yun. Ganyan. Hindi ko natatanggal yung kalbo ko eh. Baka nakaka-distract lang pagka tinignan nyo. Baka hindi na kayo manood. So, yun. At ako naman, ang mata ko naman, ayan. Ayan. So, kung punta kayo doon. Kita-kita tayo doon. Alas 6 ng hapon. So, most probably, baka mga 4 o 5 naroon na ako. Pero most probably 5. Mas maaga doon sa schedule nila. Ayun, tingnan natin kung meron doon mag-entertain na MC, kung merong mga pampalipas ng inip, ay ba, yung mga entertainers, mga ganon, mga sayaw-sayaw, o mga, ewan ko, doon natin makikita yun. Doon natin mapapanood. At i-live ko yun. Hopefully nga, walang problema sa internet doon, ha. So, siguro, pagka nakita kong, wala naman saysay, uwi na lang ako. Parang yung kay PBBM, wala naman, puro kantaan lang, gano'n rin. Wala namang tayong makuhang magandang sinasabi ng mga tumayo doon at nagsalita. Wala tayo na doon. Pero, siguro, ginagawa nila yung kanilang makakaya para mapaganda ang ating inang bansang Pilipinas. So, yun. Tapos, yun. So, hanggang dito na lamang po, guys. Masyadong ako eh. Ang mensahe ko lang po, pupunta po ako doon. Alas 6 yung start ng baga yung kanilang pagsasalita doon sa entablado, yung pagtitipon doon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Tapat daw siya ng post office. So, hopefully, may internet doon. Paulit-ulit ka lang, DIY KKB. Yun lang pa in-announce ko, guys. Pupunta ako. Kung pupunta kayo, punta kayo, guys. At magkita-kita tayo doon para tayo makapagkwentuhan. So, hanggang dito lamang po, guys. At maraming salamat sa inyong panonood sa aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At bago na po ito, nakakasawa na yung may simula at may wakas eh. Parang yung mga politiko hindi naman nakikinig. So, keep safe, God bless, and you have a great day, guys. See you on my next vlog, guys.